Magandang araw mga kapitbahay. From Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, narito naman po tayo sa kusina ni Mrs. G. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Yes, ano bang gagawin? Magluluto ba tayo? Magbe-bake? Magbe-bake. Kasama ko si Engkar. Actually, si Engkar ang gagawa niya. Ano ba yung recipe natin? Ayan ang hirap-hirap basahan ang haba ng pangalan, kaya basahin mo na lang, magkapilip-pilipit pa yan kasi ang haba ng title. Tricolor muffins with Swiss meringue buttercream. Ganyan ang uso mga title ngayon eh. Mahaba, no? Mahaba, dinedescribe mo na kung ano nakalagay. Kinukwento mo na kung ano ang gagawin mo. So, tricolor muffins, ibig sabihin, very colorful itong ating cake for today. Ano ba to? Na-intriga na to. Babalik po kami. Okay. Magandang araw po mga kapitbahay. Nagpapatangkarang kami o nagpapaliitan kami rito kasi hindi naman kami matatangkad. Ngayon, dahil nga recipe na naman ni Engkar ito, babasahin ko. Pero ang gagawin mo muffins? Muffins na may decoration. Oo, Simple lang. Simple lang. Sige, huwag na natin patagalin. Babasahin ko na ingredients. Tricolor muffins with Swiss meringue buttercream. Mahaba pa yata yung pangalan kasi sa paggawa ng Okay. For a basic muffin mix, you need 1 3/4 cups all-purpose flour, 2 teaspoons of baking powder, 1/4 teaspoon salt, 1 cup of Magnolia fresh milk, 1 piece of full egg, 1 teaspoon vanilla extract, half cup of Magnolia Gold butter, half cup of sugar. Now for the Swiss buttercream, yung icing po natin, you need 2 egg whites, half cup of sugar, and 2/3 cup of Magnolia Gold butter. Tapos may mga pang-color ka dito. Okay, sige. Depende na anong color. So start na tayo. First step. Sift together the dry ingredients para lang ma-mix mabuti. Yung gagawin natin na yung muffins is a basic muffin mix. So, hindi kailangan kulayin yung iba-ibang kulay. Kung gusto nyong lagyan ng dried blueberries, cranberries, pwedeng lagyan ng cheese. So, kung anong gusto nyong ihalo sa muffins. Basta wag lang sobra at saka wag masyadong basa yung So, ito yung ating dry ingredients. So, mag-start na tayo mag-cream. So, pag-creaming method, you cream together the sugar and the butter. Tapos, dapat yung butter natin hindi masyadong malambot, hindi rin masyadong stiff. Tingin ko dyan, masyado lang malambot. Pwede pa? Pwede pa. Sa loob medyo siya. Naihabol na. Laging una yung sugar at ay ina-add sa butter. Hindi pwede yung egg o yung liquid dahil hindi ma-absorb ng oil. Hindi ho madi-dissolve yung sugar, no? Dahil yung butter natin, yung mantika yan. So, huwag nyo hintayin ma-dissolve yung sugar. Hanggang mag-light lang. Ibig sabihin, aerated na yung mixture. Then, we add the egg. Pwede na rin isabay ang vanilla.
natin hanggang mag-thicken uli yung mix, yung butter. Ibig sabihin, well incorporated na yung egg. Kung gumagawa ka ng mga cake na ganyan, siyempre kung commercial, gagamit mo ng ingredients na itinara. Pero pag gusto mo special, gagamit ka ng ingredients na commercial. Pero pareho lang ang procedure. Depende sa market. O, depende sa market mo. Ngayon, alternately, a-add natin yung dry at saka yung ating liquid ingredients. So, we start with the dry and end with the dry. So, una flour, then the milk, tapos flour ulit, tapos milk, tapos yung last flour. So, 3 additions yung dry ingredients, 2 additions yung liquid. Huwag mo nang isindi. Mababawasan yung dry ingredients. Puputi ka naman. Yan. Moisten muna natin. Tapos low. And always don't forget to scrape. Inside. Tapos half ng liquid. Anong temperature niya? Ang binig? 400 degrees. Bakit mas mataas? Yung temperature, para maulbok. Ganyan. So kapag muffins kasi maliit, mas maliit yung binibake natin, kailangan mas mataas yung temp. Pagka cake siya, mas mababa. Dahil para hindi masunog yung gilid, maluto yung gitna. So, parang kung gumagawa ng ordinary butter cake na. Tapos, start na naman yung dry ingredients. Pag mix, blended na, tama na ho. Ngayon, pagka gusto niyo ng blueberry muffins, this is the time na mag-a-add kayo ng dried blueberries. Kung ang nakuha nyo yung blueberry pie filling, yung may liquid na kasama, i-drain muna ho natin. Pwede rin fresh blueberries. Basta huwag masyadong basa. Huwag nyong durugin mabuti. So, since gagawin natin is tricolor muffins, divide natin to into 3 and kukulayan natin bawat isang portion.
Akala ko yung icing ang may kulay. Yung muffin cake. Mag-umpisa kasi yan red velvet, tapos iba-iba na yung ginawa. Meron ng black widow. Nulay ng black ang cupcake. Mabili na ngayon ang mga food color. Meron ng blue. Meron ng rainbow cake. So, pwede rin itong gawing rainbow cake. Kaya lang ngayon gagawin natin mas malaliit cupcakes. So, divide. Kasi nyo na paano yung pagka-divide, ano yung mas gusto nyo. Marami. Color natin to isang red, isa blue, tsaka isa yellow. Medyo mas konti yung yellow kasi ilalagay ko yun sa center. So maganda na namang pang negosyo yan. Dahil Tsaka yung frosting nito, mabili mamaya, hindi nagme-melt. Kahit butter icing siya, hindi yun nagme-melt. Kaya kulayan na natin, red, blue, and yellow. Toothpick ang kailangan. Kasi medyo marami. Wag sobra, no? Hindi rin masarap sa labas. Naglalasa yung ating food color pag sobra. Nagda-dark pa to pag na-bake, pero pwede pang dagdagan. Nasa inyo. Mas maganda medyo bright ng konti. Akala ko nagla-light pag nag-liquid yan. Nagda-dark. Ang butter. Alin? Kulang pa. Kailangan talaga i-mix natin yung kulay. Kaya hindi pwede yung mga sponge type na cake. Pag sponge type na cake, dun sa batter natin, bago i-fold sa egg whites, kukulayan. Atay na yung cake bago yung tapos kulayan. So, Then, red. Yung ating red. Wow, pulang-pula. Parang pinkish na. Mamaya, Magdadaan. so maganda dun sa ating mixture, malinis yung kulay. Very light yung base na natin na cake. Kaya, pag kinulayan, tapos lalagay na natin sa piping bags bago i-mix. Okay, lalagay na natin sa ating piping bags yung cake batter, yung iba-ibang cake. So, 1 bag per color. Kala ko may mix mo. Iba-ibang selling ba ini-spoon lang nila doon sa muffin pans. Pero pag gusto nyo mas nakaayos yung design.
Hindi ko muna binutas yung butas. Mamaya natin yung butas. Kaya naghahanap ako kanina may Para butas hindi eh. tayo mahirapan mamaya. Kailangan isil natin. Para mamaya. Ganyan. Ako yung nanonood kasi hindi ko naman alam kung anong ginagawa niyo ito. Hindi pa naman makikita. Ako rin. Ganun eh. Hindi ko lang makikita kung ano yan eh. Kaya pinapanood kita eh. So, maraming style. Yung iba layered lang. One color, tapos Alam ko next, na. tapos yung next. So, gawin natin. Alam ko na. Huwag masyado mantin. Dahil, so, iwan natin yung gitna. One layer ng red, one layer ng blue. Nasa gitna ilalagay ko yung yellow. So, hanggang half, 1/3 nung level ng muffin cup. Pwede natin gawin lahat or para makita nyo. Ayan o. Pag nakasil yung ilalim ng ating bag, baliktad nyo sa bowl. Kahit nakabukas yung dulo, hindi tutulo. May silbi nga. Makabili nga niyan. Meron. Hindi, bumili kayo. Dahil meron kami. And yellows. Tignan nyo lang yung level. Ka-level siya. Dapat. Ng dalaw. Na unang kulay. Okay. Ayan. Ay. So, pag marami. Kaya mas maganda marami per layer, ay per cup. Meron tayong isa. Pagka ganito, scrape pa natin. So, red sa baba. Kung napansin nyo, red, blue, yellow, colors ng Superman. Philippine flag. Kaya kailangan nasa ilalim yung red. Para hindi gera. Baka magkamali tayo. Tsaka nasa gitna yung yellow. Ayun, kailangan. Pag gumagawa ka na, saksakan ka na dyan. Maraming gumagawa. Kailangan sila magtyaga eh. Para kumita. Hindi, pagkasanay ka na, mabilis lang yan. Oo, pagka isa munang kulay, tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy, isang kulay. Kung marami kang ganyan. Madali lang naman, acetate lang yan, no? Kinat ko, tapos niroll ko. Para bilog siya. Pwede naman red, blue, tapos i-pipe, insert na lang yung yellow sa gitna. I-pipe. Okay, ito na yung ating muffins. Bebake na natin. 400 degrees for 15 minutes. Minsan umaabot ng 18, pero tignan natin. So, abang pinapalamig, luto na ba yung muffins mo? Luto na yung muffins. Oh, okay, abang pinapalamig, Gagawin natin ang sing. Okay. So, gagawin natin is Swiss buttercream. Kaya sa Swiss buttercream, ang base niya ay Swiss meringue. So, Swiss meringue, init natin ang sugar at egg whites. Kung meron kayong thermometer, init nyo to hanggang 120 degrees Fahrenheit. Pag walang thermometer, daliri. Kailangan medyo... Hindi lang mainit yun eh. Hindi na komportable. Pero hindi naman kumukulo. Hindi lang mainit yun. Sabay dapat yung sugar at egg white. Kung hindi maluluto ng egg white.
Kaya dapat, i-mix mo muna yung sugar at saka egg white bago mo isalang dyan. Siyempre, bago siya uminit naman. At medyo mabilis ang kamay mo. Nahalo niya. So, hintayin yung uminit. Dahan-dahan naman yung init. Hindi yung bigla. Iniinit yung egg white. Okay. Parang pinapasture. Para hindi. Kasi hilaw yung egg white natin. Mawala si salmonella. Okay. Kaya 120 degrees. Tsaka mas mataas ang whip ng egg whites kung mas malakas mag-whip ng egg whites. Kung medyo malakas. Kung medyo mainit. Pati egg. Pati egg stick. Parang ang whole egg dahil yung so, whip natin to hanggang Siguro ang icing yan, puti na lang, ano? Puti na lang. Yellowish na lang ang icing. O, kasi colorful na yung mismo, ano eh, yung cupcake eh. very thick na yung ating. Basta hindi na babagsak ulit. Sa dami ng sugar niya, dissolve na. Malapit naman natin yan. Tapos tingnan nyo. Check nyo if room temperature na, pwede na natin i-add ang butter. Ang maganda sa frosting na to, hindi siya nag-melt sa room temp. Kaya pag, if you're going to sell your cupcakes, pag maganda ito yung frosting nyo, butter siya pero very stable. Malamig na yung ating cupcakes. Pwede na. Ang design natin nandun sa ating muffin mismo. So, I'm using 1M. Yan ang pinakagamitin na tip. Kaya ang hirap hanapin yan. Parating out of stock yan. Simple lang. Swirl. Start sa labas. Ito sa gitna. Tapos, yan. So, subukan natin i-cut ang isa. Yan lang ang akin. Pati papel na. Okay. Ayan. Ayan, Superman. Superman, sabi ko bandera. Tingin ko si Superman eh. Ayan. Ayan. Oh. Parang ano, bandera ng ano. Ang ganda ng kulay. Okay, excited na akong ipakita ating finished product for today. Ang tri-colored muffin with Swiss meringue buttercream. Oh, gusto pa basahin para di ka magkamali. Ang haba kasi. Kung, ayan. Kung alisin natin yung kanyang cup na para makita from the side. Ayan. 2 colors. Red and blue. Meron pang nakatago sa loob yan. Meron Tingnan pa mo sa man. gitna. Pakita natin. Ayun. Kita ko na. Ano to? Parang si Captain America. Anong kulay? Oo, dito? Captain America, Superman, sabi ko kanina eh. Ha? Oh, ayan. Ayan. Red, blue, and yellow. Of course, pwedeng palitan yung colors, no? According to the occasion o yung theme nung Pero yan ang gusto ng bata, yung very maliwanag. pati yung mga nagpapabata, gusto ko. O kaya nga. Uso ngayon tong Ayan na, tikman mga mo. ganitong klaseng cakes, no? Very colorful. Hindi sila kulay pagkain actually. Tapos yung frosting, laging plain lang. Puti. Ayan. Takot sa icing. Masarap yung icing yan. Magkukulay.
expect nyo na pag Yung kinain nyo ngipin to, mo kulay blue, red, and yellow. kulay ganun din yung kulay ba? Hindi pa. Kala ubusin mo yan. Ayoko. Masarap, no? Tama-tama to for children's parties. Okay, pagkatapos yung mga bata nagtatatalon. Kakain ng chocolate cake, tapos yung mga puro kulay na ganyan. For Christmas. But it sure is attractive. Yes. For kids, ito ang gusto nila, yung mga bata. Pwedeng inegosyo. Pwedeng maski sa mga anak nyo lang. O, Party ano pang favors. gusto nyo? Sesela na lang kayo. Kinukonsinti kayo ni Mrs. Galang. Pag nanire-request na recipe, binibigay namin. Basta alam namin gawin. Certain lang ang color nito. Red, green, yellow. Ang Christmas na. Blue yun eh. Kung red, green, yellow pang Oo. Christmas. Oh. Diba? Okay, so sana po, try po ninyo ang aming recipe for today. For comments, questions, and suggestions na baka pwede namin pagbigyan, just send us a message sa amin pong Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. By the way, yung amin pong mga earlier episodes from season 1, malapit na yung season 2 rin, naka-upload na sa YouTube. So, yung mga medyo hindi na napapanood na on schedule, yung Mrs. Galang's Kitchen, or yung ating friends from abroad, o yung mga merong gustong balikan na recipes, check lang po ninyo sa aming Facebook page. We post our links there, or search ninyo sa YouTube ang Mrs. Galang's Kitchen. May isa lang ang reklamo dyan. Ano? Ba't nila ako nantay tumanda bago ako nalagay sa YouTube? Nay, wala pang YouTube noon. Bagay! Okay. So that concludes another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Hanggang sa muli po, maraming salamat.